Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 7 buwang buntis na babae patay sa Maguindanao Norte ambush. Abogado at kasabwat nito arestado sa QC bypass operation, higit 1.3 milyon na halaga ng shabu na samsam. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kabilang sa 100 most influential people of 2024 ng Time Magazine. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, dead on the spot ang isang 7 buwang buntis na babae habang sugatan ng kasamahan nito makaraang tambangan ng hindi pa nakikilalang suspect sa barangay Semba sa Dato Odinsinsuat, Maguindanao del Norte. Kinilala ang biktima na si Cristia Aragoncillo, Logistics Management Officer ng Ministry of Social Services and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o MSSD BARM. Batay sa ulat ng pulisya, papauwi na ang mga biktima ng pagbabarilin ng hindi pa natutukoy na salarin sa bahagi ng naturang barangay hindi kalayuan sa kanilang opisina pasado alas 5 ng hapon nitong Miyerkules. Nagtamo ng maraming tama ng bala sa katawan si Aragoncillo na nagresulta sa agarang pagkasawi nito. Kaugnay nito, mariing kinokondena ng MSSD BARM ang nangyaring pananambang sa kanilang mga empleyado. Samantala, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa pamamaril. Timbog ang 57 anyos na abogado at 39 anyos na kasabwat nito sa drug bypass operation ng pulisya sa Barangay Central, Quezon City. Ayon sa ulat ng QC Police District Drug Enforcement Unit o QCPD-DEU, 2 buwan na nilang minamanmana ng mga suspect sa lugar bago ang naturang operasyon. Nakumpiska sa kanila ang 200 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug value na mahigit 1.3 million pesos. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya, aktibo pa rin sa pagiging abogado ang lalaking suspect na karaniwang tungkol sa iligal na droga ang hinahawakan na kaso habang tumatay ang distributor umano nito ang babaeng suspect na dati na ring nakulong dahil sa kasong may kinalaman sa iligal na droga. Parehong sasampahan ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga suspect. Kinilala ng Time Magazine si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang isa sa mga lider sa buong mundo sa 100 most influential people of 2024. Ayon sa Time, ito'y bunsod sa ipinakitang pagsisikap ng Pangulo para sa economic recovery ng Pilipinas mula sa epekto ng COVID-19 pandemic, gayon din ang paninindigan nito laban sa agresyon ng China sa pinag-aagawang teritoryong West Philippine Sea o WPS. Maliban kay PBBM, kinilala na rin ng Time bilang maimpluwensyang tao ang mga dating lider ng bansa na sina Rodrigo Duterte noong 2017 at si Benigno Noynoy Aquino noong 2013. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.